Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Hala, matinding pasabog ni BP Sara, Erwin Tulfo Trillanes, bistado na. Rider ka. Yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito nga mga kababayan, bago po natin simulan panoorin at bigyan ng komento ang video nito, dahil nga po sa papalapit na bukas na, di ba? Bukas na po ang SONA ng ating mahal na Pangulo. Yan mga kababayan, eto. May mensahe po sa kanya si Senate President pro tempore, no? Na si Senator Jinggoy Estrada. May mensahe po sa ating Pangulo ang Senate President pro tempore na si Senator Jinggoy Estrada. Basahin ko po para sa inyo mga kababayan, no? Ito. Umaasa ako, sabi niya, no? Umaasa ako sa kanyang kaya President Bongbong Marcos Jr. Matatalakay ang ilan sa mga mahahalagang isyo na lubos na may kinalaman sa masang Pilipino. Abay, sana nga po mga kababayan, yung talagang may kinalaman sa masang Pilipino. Hindi lang po yung iilan. Diba? Kasi ang nangyayari po at nakikita natin ngayon, yung nakikinabang lang yung iilan. Sabihin nyo nga po, o kayo nga nanonood ngayon, kahit kayong mga pro BBM or ano pa man yung pula dilaw, ano kulay ninyo. Sabihin nyo nga po mga kababayan kung nagkikare ba sila sa atin? Sabagay, nag-aayuda eh. Talagang nagkikare po. Malapit na election eh. Diba? Pero sana nga po, no, matalakay yung mahalagang issue na lubos na may kinalaman sa mga sang Pilipino. For example, ano po ba? Ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. No? Yan, may kinalaman yan. Number 1 yan sa sa ating mga Pinoy, diba? Sa ating lahat. May kinalaman po yan. Diba? Yung bigas, di ba? Lalo na po yan. O ano pa po ba? Yung mga infrastructure, mga project, investment na pwede ng, di ba? Pilipino ang makinabang. Tayong lahat. Through taxes po yan, di ba? O ano pa? Kung kayo mga kababayan, kung meron po kayong mga, ano dyan, mga issue daw na may kinalaman sa masang Pilipino. Ayon po yan kaya Senator Jinggoy Estrada. Ito pa, sinabi niya, umaasa ako na sa darating na SONA ay mabibigyan ng malinaw na direksyon ang ating bansa sa harap ng mga hamon at oportunidad na ating kinahaharap. So yan mga kababayan, mukhang pati si Senator Jinggoy Estrada ay hindi na po alam kung saang direksyon, no, patungo ang Pilipinas. Tingnan mo ang sinasabi niya dito, mabigyan ng malinaw na direksyon. Ibig sabihin, malabo po yung direksyon ng Pilipinas ngayon, mga kababayan. Malabo po. Kasi mismo pong si Senator Jinggoy Estrada, yung pangalawang pinakamataas na senador, base po sa Senado, ay hindi alam kung malinaw or malabo. Hindi nga rin mabigyan linaw. Ibig sabihin, mga kababayan, malabo po talaga. Ano sa palagay nyo? Malabo ba ang anong sinasabi niya? Direksyon? Malabo ba ang direksyon ng Pilipinas sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr.? At eto pa mga kababayan, ang pag-unlad ng ating bansa ay nakasalalay sa pagtugon sa mahalagang alalahanin na ito. Aba, totoo po yan. Diba? Ang pag-unlad po ng ating bansa ay nakasalalay sa kung anong action na gagawin ng ating gobyerno
Malamang kung patulog-tulog lang at paparte-parte lang ang gagawin ng mga ito, lulubog talaga ang ating bansa. Kasi sa dabi ba naman ng problema natin, nagagawa pa nilang magparty doon, party dito, travel dito, travel doon, ha? O paano na? Paano na yung mga alalahanin na sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada? No? Wala talaga, wala sa... Ako mga karibin natin, di ba? Kasi pag SONA, instead na pupuriin mo na lang yung presidente, di ba? Oh, pupuriin mo kasi marami siya dapat nagawa. Ito na, i-report na lang, di ba? Pero dito, sa mga nakikita natin, no? At nababasa natin, base po dito sa mga senador na ito, tingnan mo. Unang sinabi niya, mabigyan linaw na direksyon. Oh, ibig sabihin, walang direksyon ng Pilipinas ngayon. No? Pangalawa po, ito, pagtugon sa mahalagang alalahanin. O, di ba? Diyan pa lang mga kababayan, ano na? Ganyan na mga kababayan. Kakampi pa nga nila ito. Kakampi pa to. Wala talaga. Oy, wag niyo pong kakalimutan, ha? Si Senator Jinggoy hindi pala ito tatakbong senador, mga kababayan. Si Senator Bong Revilla pala, yung partner in crime niya sa pork barrel scam. Yan, ha? O, tandaan niyo po, tantusan niyo na si Senator Bong Revilla. Wag na natin artista wag na po tayong boboto ng artista, mga kababayan. Nakakahiya na po. Eto na. Eto, panoorin po natin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ano tumakbo? Baka manalo ka, dagdag ka pang problema namin. Tsaka alam nyo naman po yan. Yan po ang numero unong julalay ni Martin na kailangan natin ng straight. Lumalabas na po sa bibig ni Trillanes na impeachment. No? Yung salitang impeachment po, numbers game. Yung mga walang plano, wala rin pong plano sa bayan yan. Ano ba nagawa na po yan? Una, yun nga, impeachment kay BP Sara. Ikalawa, pwede nilang buhayin yung tinalo na nating chat-chat. Sinabi niya, well, my response is like, I'm enjoying what I'm doing in Congress right now. So right now, I don't have plans to go there. We will have to go for re-election as Axis. I don't know. I don't have plans going up right now. Oh, wala ka palang plano. Huwag ka na. Panggulo ka lang, dadagdag ka lang sa mga tulpo sa Senado. Yung mga walang plano, wala rin pong plano sa bayan yan. Ano ba nagawa niya? Di ba? Kung nagsasabi ka na wala kang plano, wag niyo na pong iboto. Kasi ano lang kayo, naisip ko na tumakbo na lang din. Hindi po katulad sa mga Duterte, planado po yan. Nililito lang nilang yung mga kalaban. Kung ikaw wala kang plano, wag ka na tumakbo. Baka manalo ka, dagdag ka pang problema namin. Tsaka alam nyo naman po yan. Yan po ang numero unong julalay ni Martin Romualdez. O, di ba? Didagdag pa yan. Alam nyo po, tayo pong mga Duterte, for once po, ipakita po natin ngayon, no? Magkaisa po tayo. Kalimutan nyo na yung mga tawag-tawag, pangapangalan, sino ang dapat, no? Sino ang tunay at wala pong tunay-tunay. Lahat po ng Duterte supporter, pasimplihin nyo lang po. Yung i-endorse po ni Tatay Digong, i-endorse po kung mag-endorse si Inday Duterte, yun po ang iboboto natin. Wala na pong iba. Kasi po, pag sinamahan nyo yan, sasabihin. So yan mga kababayan, yung i-endorse ni Tatay Digong at ni BP Sara, wag lang pong mga artista, no? At mga nagkukunyaring matulungin, di ba? Na mga charity vlogger. Charity tuloy. Yung mga, di ba, yung mga nagsisikat-sikatan, yung mga sikat talaga. Di ba? Kasi ginagamit lang din tayo sa kasikatan nila eh. Di ba? Wag na po. Oh, yung mga totoo na. Yung mga may alam talaga sa batas para at least, di ba? Maturuan tayo kasi tayong mga Pilipino hindi naman tayo marunong sa batas eh. Ngayon kung yung ilalagay po natin sa Senado, Kongreso at kung ano pa mang mga posisyon ay hindi rin marunong sa batas, mga kababayan, pare-parehas na lang po tayo. Hindi marunong sa batas. Paano tayo matututo yung mga normal lang na citizens, di ba?
Kasi minsan nakikinig tayo sa mga ano sa Senado. Paano tayo matututo ng mga batas kung yung mga nandun sa Senado wala namang alam sa batas. Mga artista, mga vloggers, di ba? Kasi nagmumukha lang po silang marunong diyan, mga kababayan. Ha? Kasi may mga ano na sila yan may mga kung baga sa ano may mga sidekick na yan di ba? Yung mga researcher, di ba? May mga abogado na yan na inaano nila, di ba? Ang tawag dito, consultant yan, may mga consultant na yan. Kaya pag magsalita sila, parang alam na nila pero hindi wala, di ba? Binabasa lang nila, hangin lang. Paano natin masasabing hangin lang? Biruin mo. Eto example na lang. Mga artista, di ba? Si Senator Bong Revilla, si Senator Jingo Estrada, mga artista po yan, mga kababayan. Kung alam po nila ang batas, di hindi na po sila nahatulan ng guilty doon sa pork barrel scam na yun. Kasi alam nila ang batas dahil nga hindi nila alam, kaya pwede rin alam nila, kasi may nagsasabi naman yun sa kanila, mali yan. Pero pinagpatuloy pa rin nila. Personal na nilang dahilan yun. Mga kwarta kasi yung pinag-uusapan dun di ba? Kaya ito mga kababayan, ano ko lang, suggestion, hindi ko naman kayo pinangungunahan at wala akong kakayahan na pangunahan po kayo, di ba? Sa mga desisyon nyo sa buhay, may mga isip na kayo Pero ang akin lang, wag na po tayong boboto ng artista. Mga artista at mga sikat, di ba? Wag na po. Maawa naman tayo sa Pilipinas. Hindi nga nila may paglaban yung nakikita na natin, di ba? Nakikita na natin may mali. Pero hindi nila may paglaban. For example, yung sa PCSO, sa Lotto. Alam na natin, di ba? Halata na may anomalya talaga. May mister yung nangyayari. Pero itinigil. Bakit? Hindi ko alam. Bahala na kayo. Di ba? Basta wag na po tayong bumoto ng artista at mga sikat, mga kababayan. Or yung mga sikat na talagang ginagamit lang tayo. Nako po. Ninyo, ito, magaling to. Kasi sasabihan lang kayo ng hindi dapat straight. Kalokohan po yan. Bakit po kinakailangan natin ng straight? Lumalabas na po sa bibig ni Trillanes na impeachment. No? Yung salitang impeachment po, numbers game yan. No? Kaya, kung numbers game po yan, wag po tayong magbibigay sa kanila ng numero. Iboto po natin straight lahat po ng mga maisog senatoriables. Alam ko, makakabuo tayo ng 12. Di ba? Huwag po kayong papadala na dapat iboboto natin yung magagaling, dapat iboboto natin yung mga track record. Kahit sino pa pong nagsasabi, kahit ako pa po magsabi. Balang araw, malay nyo, nabayaran ako. Kaya ako sasabihin na huwag nating ibotong straight Duterte. Di ba? Kaya po, yung mga nagsasabi po, dito po matetest nyo. Wala po yung mga pangapangalan. Yung mga pangalan na kami ang tunay, kami, yung mga iba, peke yan. Wala po yan. Kung ang kinampanya ninyo, Duterte, kayo po ang tunay na Duterte supporters. Ito po, patunayan po natin na ibibigay po natin kay VP Sara yung nararapat sa kanya. Kasi lahat gagawin nila No? Lahat gagawin ng kalaban para si VP Sara ay hindi matuloy. Dalawa po yan. Una, yun nga, impeachment kay VP Sara. Ikalawa, pwede nilang buhayin yung tinalo na nating Chacha. Tinalo na natin yung Chacha di ba? Ayan nga po yan, kaya tayo nagmaisog. Kung hindi po nagmaisog yung mga Duterte, ayan yung unang panawagan natin di ba? Filipinos, Davao is not for sale. Filipinos is not for sale, di ba? Diyan po nagsimula yung Yan mga kababayan, for example lang for example lang naman ito, di ba? Manalo sa 2028, manalo po si VP Sara na presidente, for example, or kung sino mang Duterte ang tatakbong presidente. Tapos ipagpatuloy po natin yung Chacha. Ang gagawin po, hindi po term extension, kundi i-abolish po ang Kongreso. Or Kongreso na lang kasi mas maraming mga congressman kaysa sa Senado, di ba? Kahit pa doblehin natin ng mga senador, mas marami pa rin ang mga congressman. Tanggalin na lang yung Kongreso.
Paano kaya yon? Gagawa ng batas ang mga congressman para tanggalin sila? Papayag kaya yon mga karabi natin? Diba? Or executive order na lang ng presidente. Kasi mga kababayan, parang pag ipagpatuloy pa po yung Congress, no? Lalo na dito sa Pilipinas, parang ginigisa lang tayo sa sarili nating mantika dito. Di ba? Mga kura politiko yung politiko at saka mga politiko ang nandyan. Walang alam kundi pera, mga buhayang ang tawag natin, di ba? Ang problema lang, kung papayag ba ang Kongreso na ganun, di ba? I-abolish yung Congress. Senado na lang at presidente. Pwede kaya yun? Yan, opinion lang natin para mabawasan naman yung mga nakukurap kasi hindi natin alam. May figure ba kung magkano ba talaga yung nakukurap bawat taon? Dito sa Kongreso? Siguro meron kasi meron naman silang di ba? Yung by certification, no? Yung mga certification lang, pwede nang gastusin yung pera. Yan ay suggestion lang mga kabayan. At sigurado po akong walang congressman na agree dyan na i-abolish na po yung yung Congress. At malabo rin siguro mangyari yan. Diba? Pero malay natin sa mga susunod na panahon, diba? Wala nang Kongreso. Sa palagay niyo po ba uunlad ng Pilipinas kahit walang Congress? Kahit wala pong House of Representatives, yan. Uunlad ba ang Pilipinas? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong opinion patungkol sa video ito, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol dito.